Nang unang panahon, sa panahon ng Diyos Ama, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa panahon ng propeta Isaias, nasaksihan ng Diyos ang mga lahi ni Jacob na Israel na ang iba'y nagkasala sa kanya, hindi sumunod sa kanyang mga utos. Ang iba sa kanila'y sumamba sa ipinagbabawal ng Diyos na huwag sambahin ang mga Diyos-Diyosan. At ito'y katotohanang inilahad sa aklat ng Isaias 42 talatang 17. Sinasabi na sila'y nangapapaurong, sila'y nangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, kayo'y aming mga Diyos. Ngunit dahil hindi tuwirang si Jacob na Israel ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya siya'y napatawad ng Diyos. At ito'y sinabi ng Diyos sa Isaias 43 talatang 4. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Kaya yan ang katotohanan kung bakit batid ng Diyos na sa huling araw ay may mga tao pang ilan na magkakamaling sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad nga sa mga ribolto na gawa ng kamay na inanyuan ng tao. At dahil nga sa isang kadahilanan na ganyan, kaya ang Diyos Ama ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Kaya nga sa bagong tipan sa panahon ni Kristo ay nagpahiwatig ang Diyos na babala sa pamamagitan ni Apostol Juan nang sinabi niya sa 1 Juan 5 talatang 21 ang ganito, mga anak ko, magsipag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil nga sa katotohanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ang isa sa kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos sa huling araw. At katotohanan hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos sa langit. Dahil nga sinasabi ang katotohanan sa pahayag 19 talatang 20 na sinasabi dito, ngunit sa mga duwag at mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Maliwanag po na isa po sa mga kasalanang magiging kapalaran mo ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na asupre ay ang kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain sa pamamagitan ng mga katotohanang karunungang mga salita ng Diyos sa Biblia. Ngayon, kung ang Biblia po ang pagbabasihan, ang banal na kasulatan, kung ang iglesyang may ribulto ay susunod sa Diyos na huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay bakit kung may mapapahamak, ay marami ring maliligtas na mga buhay na dadatnan ni Kristo sa kanyang pagbabalik sa huling araw?
dahil sapagkat karamihan sa kanila ay namumulat sa katotohanan. Katutuligsa sa kanila ng mga ibang iglesia ay natututunan nila ang paraan kung paano sila ay hindi sasamba sa mga imaheng rebulto at sa mga larawan. At ang mga kaparian sa bansang Pilipinas ay may pag-amin na hindi nila pinasasamba sa mga miyembro nila ang mga rebulto. At dyan ho tayo humahanga sa kanila, sapagkat sa ganyang paraan na sila ay mga mangangaral na mapagpakumbaba, ay marami silang maliligtas na kaluluwa pagdating ni Kristo sa huling araw. At marami na rin tayong mga nakakausap na mga katolikong miyembro na pagka nagdarasal sila ay tinitignan na lang daw nila ang rebulto. Hindi na raw nila niyuyukuran ang mga ito. Ngayon, alamin natin kung paano ba matatawag o masasabi o mapapatunayang ang isang tao ay sumasamba sa mga rebulto at sa mga larawan. Basahin po natin ang Exodo 20, talatang pang-4 hanggang pang-5. Dito'y sinasabi ang ganito: "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim man ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin." Maliwanag sa sinasabi sa binasa nating talata na may tatlong dahilan na para makaiwas ka sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Una, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Pangalawa, huwag mong yuyukuran sila. Pangatlo, huwag mong paglilingkuran sila. Doon sa una na kadahilanan na huwag kang gagawa, ay masasabi natin halos lahat ng Pilipino ay hindi gumagawa ng Diyos-Diyosan, sapagkat karamihang mga rebulto na nasa simbahan ng iba't ibang simbahan sa Pilipinas ay nanggagaling sa ibang bansa. At yung pangalawa na sinasabing huwag mong yuyukuran sila, halos tingting mga Pilipino ngayon ay natuto. Ang karamihan sa kanila ay hindi na niyuyukuran ang mga rebulto. Ngunit ganun pa man ay nakakalungkot sabihin ang katotohanan sa ibang bahagi ng Pilipinas ay may mga tuwirang yumuyukod sa mga rebulto. At dito sila nananalangin habang nakahawak ang kanilang kamay at hinihimas-himas ang rebulto. At doon naman po sa sinabing huwag mong paglilingkuran sila. Ngayon, sino ba ang naglilingkod na iba sa mga rebulto? Di pat ang ibang mga mayayaman na may kakayahang sa tuwing mahal na araw ay ilabas ang nakakarwahe pa ang mga rebulto sa daan. Kaya nga sabi ni Kristo, mahirap makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Dahil karamihan sa mayaman, sila ay hirap sumunod sa utos ni Kristo. Sabi ng iba, may patunay daw sa Biblia na pinapayagan ng Diyos na iprosesyon, igala, buhatin ang mga larawang rebulto ng mga imahen ng mga santo. At ang patunay nila ay ang ipinapayag sa Josue 6, talatang 6. Basahin natin ang talata. At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakak ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon.
Ngunit wala tayong mababasa sa talata na pinapayagan ng Diyos na iprosesyon ang mga reboltong imaheng gawa ng kamay ng tao. Ang mababasa lang natin ay ang iniutos ni Josue na buhatin ninyo ang kaban ng tipan. At ito ang ipinilalagay nila na katunayang ang mga rebolto ay pwedeng iprosesyon. Dahil ang kaban ng tipan sa magkabilang takip nito ay may pulong gintong kirubin. Ngunit ito'y hindi pagkaunawa ng buong katotohanan. Ang kaban ng tipan dito na sinabi ni Josue na buhatin ninyo ang kaban ng tipan, ito'y kaban ng tipan ng Diyos Ama at ito ang pinakapalaging tipan sa buong lahi ng Israel. Dito'y may palatuntunan at gawain iniutos ang Diyos Ama sa kanila. At itong gawain na to ay umabot pa sa panahon ni Haring David at ng kanyang anak na si Haring Solomon, sapagkat sila ay naging hari ng mga Israel. Kaya ang kaban ng tipan at ang mga gawain dito na palatuntunan ay makapagliligtas sa buong lahi lang ng Israel. Ngunit sa panahon ng Kristyanismo ay hindi na makapagliligtas. Ngayon, ang makapagliligtas sa atin sa panahon ni Kristo, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng Kristyanismo hanggang sa siya'y magbalik sa huling araw, ay ang walang hanggang tipan. Ano itong walang hanggang tipan? Ito ang pakikipagtipan ni Kristo, ang kanyang ebanghelyo. At ito ay katotohanang isinasaad sa Hebreo 13, talatang 20. Ang mga kaparian po sa Pilipinas ay dilat at mulat sa katotohanan ang likas na kalagayan ni Kristo bago siya nagkatawang tao ay espiritu katulad ng Diyos Ama, sapagkat naunawa nila ang ipinapayag sa 1:1 talatang 1 na ang salita ay Diyos. At ang binabanggit dito na Diyos ay lalong magpapatibay na si Kristo ay nasa kalagayang espiritu ng una, sapagkat ang Diyos ay inilalarawan niya yung salita na kapangyarihan ng Diyos Ama. At ang kapangyarihan ng Diyos Ama na salita ng una ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na Panginoong Hesukristo. Kaya lalong pinagtibay nito ang katotohanan ng si Kristo ay Diyos at hindi tao. At yan ang likas na kalagayan niya ng una bago siya nagkatawang tao sa lupa. At ito'y lalong pinatotohanan ni Propeta Moises. Ang sinabi ng Diyos Ama sa pamamagitan niya sa Moises 1 talatang 32. Sabi ng Diyos Ama, at sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan na siyang aking bugtong na anak. Napakaliwanag po na yung salita na kapangyarihan ng Diyos Ama ay siya rin kanyang bugtong na anak na si Kristo ng una, nang ang bugtong anak ay nasa sinapupunan pa ng Diyos Ama. At ito'y ipinapayag sa 1:1 talatang 18. At nang ang salita na bugtong na anak ay nagkatawang tao na sa lupa, na siya ang Diyos na ilaw ng sanglibutan, ay hindi siya nakilala ng karamihan. Hindi siya nakilalang Diyos na tunay, kundi ang pagkakakilala sa kanila ay tao. Ito ang pangunahing pag-asa at ikaliligtas ng mga taong nasa iglesyang may rebulto, sapagkat kilala nila ang Diyos na magliligtas sa kanila sa huling araw ay ang anak ng Diyos Ama na si Kristo. At kung susundin nila ang utos ni Kristo na sinalita niya sa 1:4 talatang 24, na katotohanan ng sinabi niya, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
Kaya yan ang katotohanan, kaya hindi dapat sambahin, pagdalanginan ang ribultong imahin niya, sapagkat siya ay espiritu. Hindi natin siya kapwa-tao, sapagkat siya ay nagkatawang tao lamang na Diyos ng una. Kaya pagka ang mga imahin niya na ribulto ay ating pinapanalanginan, doon tayo nagdadasal, yan po'y magiging Diyos-Diyosan. Kaya nga, kung Biblia po ang pagbabasihan na salita ng Diyos, ay bawal na bawal sa Diyos na paglingkuran at panalanginan, sapagkat yan po ay huwad, hindi totoo, hindi tunay na siyang kaluwalhatian niya, sapagkat siya ay espiritu at siya ay pinatotohanan ng Diyos Ama ng panahon niya. At ito'y sinabi niya sa Isayas 42 talatang 1, ang ganito, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa, isinakanya ko ang aking espiritu, siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Dahil nga sa katotohanan si Kristo ang maglalapat ng kahatulan sa mga bansa, ay sinabi ng Diyos Ama ang isang utos sa mga apostol, gaya nila Pedro, ni Santiago, ni Juan, habang kasama nila si Kristo. Sinabi ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya, ang pakikinggan po natin hanggang sa huling araw ay ang Panginoong Hesukristo at sundin ang kanyang mga utos na kanyang ebanghelyo. Kaya nang sinabi niya na ang Diyos ay espiritu at ang sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ito dapat ang ating isaisip na dapat sundin sa pagsamba sa Kanya. At katotohanan sinabi niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Para mabuhay ka, hindi ka makasamba sa Diyos-Diyosan, ay sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan para hindi ka mapunta sa dagat-dagatang apoy na nagbabagang asopre pagdating niya sa kanyang paghatol at paghukom sa huling araw. Ngayon, tungkol naman sa mga namayapa nating mga mahal sa buhay, gaya ng ating mga magulang, dahil sa pag-alaala natin sa kanila tuwing kaarawan ng kanilang kamatayan, sila'y ating naaalala at tayo'y may mga larawang, mga alaala na kanilang naiwan sa atin. At ito'y ating iniingatan hanggat tayo'y nabubuhay sa mundong ito. At habang tayo'y nakatitig sa kanilang mga larawan, ay nasasambit natin ang mga katagang, sana po ay nasa piling po kayo ng Panginoong Diyos sa kaharian niya sa langit. Kaya ito'y ibang-iba sa pagsamba sa larawan at ribulto ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat hindi naman natin ipinapanalangin sa ating mga namayapa na mahal sa buhay, lalong-lalo na ang ating mga magulang. Hindi natin sinasambit sa kanila na habang nakatitig tayo sa kanilang larawan ay sinasabi nating nanay ko o tatay ko. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at iligtas mo kami sa kapahamakan. Hindi naman po ganun ang sinasabi natin sa larawan ng ating mga magulang, kundi sana po ay nasa piling po kayo ng Panginoong Diyos na may kapal sa kaharian niya sa langit. Kaya ito'y hindi matatawag na pagsamba, kundi pag-aalala lang sa kanilang kalagayan. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang